our sauce. Got taquito, man.
Alright, that's it. Monday to Sunday. Sunday na naman. J-Bern. Kamusta kayo guys? Ako, okay lang syempre. Ganun pa rin. Work. Aral. Workout. Tuloy-tuloy lang. Walang hihinto. Minsan nahinto baga. Nagpapahinga lang. Pahinga din pag may time. Pag Sunday, hindi ako nag-workout pag Sunday. Kumbaga, pahinga. Kumbaga, Monday to Sabado, kumagrind na ako dun eh. Pero, pag Sunday, kumbaga, na muna tayo? Laylo ba? Chill muna pag Sunday. So, ayun. Let's get back to it. Ang topic natin for this week ay distance. Distansya, layo, milyahe, miles, kilometro, kung ano man, basta yung mapapalayo ka sa isang lugar, kunyari mapupunta ka sa ibang lugar, yon distance yon. Ito yung isang lugar, tapos ito yung isang lugar. Ito, distance. Yun yung distance, di ba? Pinaliwanag eh, no? So, yun. So, i-connect lang natin yung topic natin sa akin, sa buhay. Sa akin, sa buhay ko, sa experience ko, or pwede nyo rin ma-experience nyo. I-connect lang natin siya. So, sa akin naman, ang distance naman, kumbaga, ang iaambag ko naman sa topic natin na distance sa work ko. Kumbaga, seaman, OFW, kahit sino OFW. Basta pumupunta sa ibang bansa or nalalayo sa mga mahal nila sa buhay. Minsan nga, di ba? Kahit yung iba hindi naman nag-iibang bansa, pero tulad nung ibang nasa Pilipinas, yung kunyari ito sa isang lugar nito, kunyari taga Cebu sila. Tapos magtatrabaho sila sa Maynila. Di ba? Nangyayari yun, distansya. Kumbaga, para siyang para na rin siyang OFW sa akin. Kumbaga, hindi man sa ibang bansa, kumbaga, nalalayo din kasi sa pamilya pero mas maano lang din sa kanila, mas okay lang din sa kanila kasi nandun lang din sa Pilipinas, mabilis lang makauwi. Kami dito, hindi kami pwede agad umuwi. Kailangan namin tapusin yung kontrata. Or kung mamamasahe, kami magbabayad ng pamasahe. Ganon din kapag sa hindi mga seaman, basta nagtatrabaho sa ibang bansa. Ganon din ang sistema nila. Kumbaga, kung babalik sila ng Pilipinas, mamamasahe talaga sila. Kaya, minsan yung iba medyo natatagalan umuwi ng Pilipinas kasi medyo pricey yung airfare, yung bayad sa aeroplano. So, yun. So, ayun na, balik na tayo doon. So, ito kapag distansya sa mga mahal sa buhay, sa pamilya, hindi siya easy guys. Kumbaga, challenging din talaga siya pero kailangan kumbaga, pipili ka dun sa kailangan mo magsakripisyo. Kasi, kung sa totoo lang, kung pipili ka ba, kunyari dito ka sa Pilipinas, nagkaroon ka ng opportunity na pumunta sa ibang bansa, medyo mas matimbang pag dito sa ibang bansa Kasi malaki yung sahod nga, triple, 4 times, 5 times, kumpara sa sahod sahod sa Pilipinas. So, yun yung yun naman yung advantage nun pagka nagtrabaho ka sa ibang bansa. Kumbaga, malaki yung sasahurin mo. Kaso nga lang, ayun ang kaso, malalayo ka sa pamilya mo. Yun yung cons nun, wala ka sa Pilipinas. So, syempre, pipili ka na lang din magsasakripisyo ka na lang din para sa better future. Para sa better future ng pamilya mo, para sa better future mo, future ko, ikaw man, kung ikaw nagtatrabaho ka din sa ibang bansa, alam mo sa sarili mo yan na kaya ka lumalayo kasi para sa better future. Hindi naman tayo naglalaro dito. Hindi naman kaming mga nasa ibang bansa, hindi kami naglalaro dito. Nagtatrabaho talaga kami dito. Kumbaga, tinanggap na namin sa sarili namin na malalayo kami sa pamilya. Sasakripisyo kami, magtatrabaho kami para sa magandang buhay na gusto namin ibigay sa kanila. Kaya kung may mga kakilala ko sa ibang bansa, may kakilala kang seaman, meron ka ding kapamilya na seaman, kapamilya mo, kakilala mo, nasa ibang bansa nagtatrabaho. Pag nakita nyo na nag-good time sila,
wag niyong isipin na, uy, ang sarap naman ng buhay nila, ano, good times lang sila sa ibang bansa. Hindi yun gano'n. Kumbaga, ano lang yun eh, kumbaga yun na yung regalo namin sa sarili namin, na regalo din namin sa sarili namin na kailangan din naman namin magsaya, na kailangan namin libangin yung sarili namin na mag-trip-trip kami na ganito, pumunta kami dyan sa ganyan, ma-experience namin yan. Kasi yun na lang yung nagiging happiness namin eh. Kasi malayo na nga kami sa pamilya namin eh. Tapos magpapakalugmok pa kami dito. So hindi siya, kasi usually nakikita ko ganun eh. Kumbaga madalas ko siya makita na naririnig ko pa na, sana all nasa ibang bansa, sana all seaman, sana all. Oo, maganda yung sahudan, maganda yung career. Pero meron yung kapalit eh. Kumbaga yung kailangan mong dumistansya, kailangan mong lumayo sa pamilya mo para lang makapag-provide. Kasi hindi naman namin to gagawin kung maganda rin yung kung maganda yung pasahod sa Pilipinas sa mga sa trabaho namin. Kumbaga, kung maganda yung bigayan sa Pilipinas, ba't pa kami lalayo? Eh, syempre, kung papapiliin kami, doon na lang kami sa Pilipinas. Kaso nga lang, yung better opportunity nasa malayo. Kaya kailangan namin dumistansya. Kumbaga, kailangan na namin umalis, kailangan namin magsakripisyo para, alam mo yon, mabigyan ng magandang buhay yung anak, kapatid, nanay, asawa. Kaya kung sino man na gusto naming pag-providean, gusto lang din namin silang mabigyan ng maayos na buhay. Yun lang naman yung main purpose namin. Kaya kami nandito. Hindi naman, kung kami papipiliin, di na kayo magtatrabaho sa malayo. Mas okay sa amin magtrabaho sa Pilipinas na lang. So, ganun. Pero, wala ganun talaga guys. Pero, it is what it is. Mag-a-adapt na lang tayo kung ano yung binigay sa ating opportunity. Kung mabibigyan tayo ng opportunity sa ibang bansa, pwede natin kunin. Ikaw, depende sa'yo kung tingin mo, mag-a-align ba yun sa gusto mong mangyari sa future. Ako, hindi ko balak magbarko ng sobrang tagal hanggang sa maging matanda ako. Ayoko nun. Kumbaga, ginagawa ko lang to para, stepping stone ba? Stepping stone para dun sa gusto kong buhay. Kumbaga, ngayon, sinasakripisyo ko malayo ako sa pamilya ko. Kasi nga, meron akong gagawin. Meron tayong pinaplano na isang bagay na kapag nagawa na natin yon, hindi na natin kailangan lumayo. Kumbaga, nagsasakripisyo muna tayo sa ngayon para pagbalik natin sa Pilipinas, meron na tayong enough na pera or enough na experience para doon na lang tayo magtrabaho sa Pilipinas or gumawa ng negosyo, mag-explore ng kung anong pagkakakitaan. So ganon, yun. Kumbaga, yun lang yung magandang game plan sa ganitong klaseng larangan na napupunta ka sa ibang bansa. Kumbaga, kunin mo lahat ng pwede mong kunin na pera. Kumbaga, ito ka na to. Kunin mo lahat ng pwede mong kuning pera, kunin mo lahat ng pwede mong kuning experience. Kailangan matuto ka habang nasa malayo ka. Dapat mag-upgrade ka din. Yung value mo, yung knowledge mo, yung kung anong klaseng tao ka. Hindi lang yung lumalayo ka pero hindi ka naman nag-i-improve. Kailangan lumalayo ka pero nag-i-improve ka pa din. Kasi nga, umalis ka. Kumbaga, umalis na kami sa comfort zone namin eh. Comfort zone namin sa Pilipinas kasama yung pamilya namin. Umalis na kami. Kumbaga, umalis na kami sa comfort zone. Kumbaga, nandito na kami hindi kami masyadong komportable dito. Kumbaga, mas komportable kami pag kasama yung pamilya. Pero, ganun eh. Kumbaga, pag wala ka sa comfort zone, mag-grow ka rin talaga, madami kang matututunan, madami kang marirealize sa sarili mo, ganun pala ako, yun pala yung value ko, yun pala yung kaya kong matutunan, yun pala yung kung ano yung kaya ko pang gawin. So doon mo madidiscover yung sarili mo. Pag bumounce ka dyan sa comfort zone mo pare, sigurado, mag-grow ka talaga, mapipilitan kang mag-grow kasi wala kang ibang choice. Kumbaga, ang kakampi mo lang kapag nasa malayong lugar ka. Kung may pamilya, kung hindi ka seaman, kumbaga sa ibang bansa, may pamilya ka yun, pwede, kahit paano. Meron kang sasandalan. Pero pag dito, yung solo ka, ang maaasahan mo lang dito, sarili mo. Kumbaga,
Sariling sikap, sariling pakikisama, sariling kung paano mo i-discover yung sarili mo, kung anong klaseng tao ka ba, ano ba yung mga bagay na ayaw mo, ano ba yung bagay na kaya mong gawin, kaya mong ibigay, kaya mong hindi ibigay. So yun, madami ka ring matututunan pag umalis ka, pag dumistansya ka sa comfort zone mo. Sa ayan, aalago ka niyan sa buhay, aalago ka niyan sa career mo pag umalis ka, pag dumistansya ka sa comfort zone mo. Stepping stone, yun nga, usapang stepping stone. Lahat naman bago ka makapunta sa malayo, nagsisimula yan sa first step, di ba? Sabi nga nila, bago ka makapunta dun sa sobrang layong lugar, bago ka makapunta sa, kunyari, sa jogging, nagja-jogging ka. Bago mo matapos yung 10K na kilometers, nagsimula ka muna sa first step, di ba? Kumbaga, first step lang palagi. Kumbaga, lagi, ang i-goal mo, makapunta ka dun sa malayo. Magsisimula yan sa unang step mo, sa unang try mo. Pagka umi-step ka na, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy na yung pag-diretso mo. Huwag ka nang titingin sa likod. Kumbaga, pass na yun Pass na yun. May mga ano-ano dyan. Diretso mo lang. Kumbaga, tuloy-tuloy ka lang sa buhay. Dire-diretso ka lang. Kumbaga, hanggang sa makaabot ka dun sa 10K o lampas pa. So, ganito ko lang din nakikita yan Kumbaga, dito sa buhay, sa akin, sa buhay ko, kumbaga, gusto kong makapunta sa pinakamalayong kaya kong puntahan. Kumbaga, ganyan lang. Kumbaga, gusto kong makapunta sa pinakamalayong kaya kong puntahan. Kung saan man sa mundo yan, kung saan man sa buhay, kung sa mga lugar, sa buhay, sa experience. Lahat ng kumbaga, gusto kong mapuntahan yung pinakamalayong kaya kong puntahan, kaya kong gawin. So, yun lang. Kumbaga, yun yung yun yung pananaw ko ba, kung hanggang doon lang yung kaya kong puntahan, kahit binigay ko na yung lahat, kumbaga tinodo ko na, kung hanggang doon lang, at least nasagad ko, di ba? At least napuntahan ko yung gusto kong puntahan. Kumbaga, kumbaga nasagad ko yung buhay ko. So, yun, puntahan natin yung pinakamalayong kaya natin puntahan na distansya sa buhay natin. Tapos, kapag sa finance naman yan, first step naman dyan. Pag-invest ka, kumbaga, malayo din mapupuntahan yan Kumbaga, mag-invest ka yan. Kumbaga, didistansya din yung pag-invest mo. Aangat din siya Kumbaga, didistansya din siya, tataas din yung value niya. Kumbaga, sasabay din sa sa pag-usad mo yung mga investment na ginagawa mo. Investment sa sarili, investment sa finance, kung saan investment man, basta yung mga makabuluhang investment lang. So, ganun din sa mga tao. Yan, sa mga tao. Kunyari, itong tao na to may nakilala kang tao or may kakilala ka na puro negativity, puro katoksikan, puro kabobohan. Tanga no? Baga may mga ganun may mga taong tanga nakakainis, pero makikisama ka na lang din sa kanila. So, ang gagawin natin, kumbaga, pag di na magandang gawin natin, dumistansya na lang tayo. Kumbaga, distansya na natin yung sarili natin sa ganong klaseng tao. Kumbaga, huwag tayo masyado makihalubilo sa trabaho, professionalism yan, tulad ng sinasabi ko, makisama, tapos bounce. Kumbaga, di mo naman kailangan bumabad Pwede ka naman makisama saglit, tapos buwag. Kasi hindi mo nga kaya dumistansya ka na. Kumbaga, huwag mo nang busitin yung sarili mo. Ganon din sa iba, kumbaga sa mga makikilala natin. Kung negative tong tao na to, kumbaga, ayoko kita kasama, negative ka, didistansya na ako sa'yo. Ayoko ng ganyan, kumbaga. Kung ang nakikita mo lang negativity, kumbaga, mahilig kang mamintas ng ibang tao, mahilig kang manira ng ibang tao, mahilig kang makapagchismisan, basta yung mga negative, kumbaga, wala ka nang nakitang maganda. Kumbaga, ayoko sa'yo, distansya na lang ako sa'yo. Kumbaga, hindi ako ganyan mamaya mahawa pa ako dyan sa, sa mga pinag-iisip mo
So, yun, kumbaga, bounce tayo dyan. Lalayo tayo, distansya tayo sa mga ganong klaseng tao. Tapos, ayan, distance din, kumbaga, distansya din ng pwede nating pan-testing sa mga taong makakasama natin. Kumbaga, sa mga relationship, kumbaga, distansya din talaga testing dyan. Kumbaga, real talk to, kumbaga, distansya testing dyan. Kumbaga, kung nagtitiwala siya sa'yo, kumbaga, tiwala, tsaka loyalty, kahit nasa malayo ba, kaya nandun pa rin siya. Kahit na dumistansya ka na, hanggang sa pagbalik mo, nag-iintay pa rin siya, or kung sino man, gusto mo maging karelasyon, o kaya mga kaibigan mo, mga kasama mo, kahit na napunta ka sa malayo, tapos pagbalik mo, nandun pa rin yung trust, tsaka loyalty, tsaka yung pagiging believe nila sa'yo. Tsaka yung connection nyo habang nasa malayo ka, connected pa rin ba kayo? Kahit papano. Kasi may internet naman eh. Kumbaga, yan, internet din kasi. Nakakaano rin yan eh. Nakaka-ease din yan ng homesick. Kumbaga, hindi nyo nakakawala ng homesick namin. Kasi kahit papano, natatawagan namin yung pamilya namin. So, kung isang tao eh, wala namang din time na magbigay ng kahit konting connection. Kasi may internet naman eh. Tawag, kamusta? Saglit lang naman, kamustahan naman. Okay lang ako, tol. Ikaw, okay ka lang. Okay lang din ako, tol. Mabuti naman. Tapos, kahit pa paano connected eh. Kumbaga, alam mong andun pa rin yung kaibigan mo eh. Andun pa rin yung kakilala mo eh. Yung gusto mong tao eh. Kung sino man eh. Kumbaga, connected pa rin. Kung sinong nanatiling connected sa'yo, kumbaga, ang maipapayo ko lang, kung sinong naging connected sa'yo, kahit sobrang layo mo na, hanggang sa makabalik ka, kasi at the end of the day, babalik ka rin naman sa Pilipinas eh. Babalik ka din dyan sa lugar na yan. So, ang sasamahan mo lang, yung mga naging connected lang sa'yo, nung nasa malayo. Kasi deserve nila yun. Deserve nilang makasama, deserve nilang maging magkasama kayo. Kasi, di ba, nandun sila eh, nung nasa malayo ka, sila yung naging kausap mo, sila na yung hindi naman sa palaging kausap, kumbaga yung hindi naman sinasabi laging kausap, dapat hindi, kumbaga kahit pa paano connected na, kamustahan kayo, ganun, kumbaga connected, kumbaga yun lang yung magandang magiging kasama lang din hanggang sa pagbalik. Kumbaga ganun ang pang testing kapag sa distansya ba, doon mo matetesting kung tunay ba talaga to, kasi kahit malayo ba, mapaalala pa kaya ako nito kahit nasa malayo ako. So yun ang pan-testing ko din eh, kumbaga. Tapos yun. Yung magandang pan-testing sa distance. Kumbaga kung sino lang yung stay connected sa'yo kahit nasa malayo ka. Kumbaga, mga tunay lang din talaga gumagawa nun guys, kumbaga. May mga kaibigan ako, mga kamag-anak ko, yun, meron akong mga ganyan na kapag nasa malayo na ako yan, kahit pa paano nangamusta sa akin, kinakausap. Minsan ako din, kakausapin ko kasi gusto ko siya kausap eh. Ngayon, kapag nag-umuwi ka na, kunyari bumalik na ako ng Pilipinas, naaalala ko yun, sabi ko, kasi nakausap ko talaga. Ito, tunay ito. Kahit pa paano, alam ko, tunay ito. Kumbaga, nag-i-invest to ng oras kahit pa paano mangamusta. Hindi mangutang guys kasi iba, pag nangamusta, puta, kamustang na yun eh, kamustang. Kamusta ka? Pautang. Ka naman gayang pare, kamustahin mo naman ako. Kamusta ka dyan? Kasi kamustahan tayo. Ay, nauutakan mo lang pala ako. Tingin nila kasi madami pera talaga eh. Magpunta sa ibang bansa eh. May pera, pero hindi ganun kadami. Kumbaga, pinapantayan lang din yung distansya na kung pinapantayan lang ng bahay sa amin yung distansya na nalalayo kami sa pamilya. So yun. Kaya minsan baka nagtataka yung iba na bakit kapag tumataas yung dolyares, tapos natutuwa kami. Malamang matutuwa talaga kami. Puta. Dumidistansya kami sa pamilya namin, tapos yung sahod namin hindi malaki, kahit pa paano matutuwa kami, kumbaga kahit pa paano matutuwa kami kasi lalaki yung sahod namin. Pero nalulungkot din naman kami kasi nga bumababa yung ekonomiya ng Pilipinas eh. So yun.
nag-explain eh, no? So yan, gusto ko lang, gusto ko lang i-sabihin sa inyo na ganon. Ganun yung sistema nun, kumbaga. Kahit pa paano, yung distansya, malaki din yung magiging impact sa buhay natin. Kumbaga, distansya sa comfort zone, ayan, distansya, puntahan mo yung pinakamalaking distansya na kaya mong puntahan, kaya mong abutin, kaya mong takbuhin, lakarin, puntahan, pinakamalayo sa buhay. Kumbaga, ganun eh. Kumbaga, yun yung yun yung may aambag ko dito sa topic natin na distance. So, ano kayo guys? Anong may aambag to dito sa topic natin na distance? So, ano ba yung mga, interesado ako sa mga napuntahan yung lugar. Yan, interesado ako. Napuntahan nyo lugar, mag-comment kayo dyan kung ano yung mga distance na napuntahan nyo. Kung OFW din ba kayo, o nasa Pilipinas kayo pero malayo kayo sa pamilya nyo. Mga dito sa probinsya, tapos napunta sa Maynila, yan. Consider das na rin yan eh. Kumaga, dumidistansya na din sa pamilya nila. Nagsasakripisyo. So, yun. Comment down below. Babasahin ng mga tropa natin para matigdagan yung mga information natin. Paano nyo ba tinitake tong distance natin? Kayo na bahala, i-comment nyo lang. Babasahin natin yan para may matutunan ako. Pati yung mga tropa natin dyan. So, yun. Ganun pa rin. Get that dough. Get paid and rich. Adios. Bye-bye.